Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po naming kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. So nasa diwa pa rin tayo ng Pasko ng pagkabuhay o Easter season. Kung kaya, bagamat ang ating ebanghelyo ay hindi pa nagaganap dito ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, pero sa diwa ng Pasko ng muling pagkabuhay ay maunawaan natin yung hinihiling sa atin o yung ibinibigay na mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, kung saan si Nicodemo ay nagtatanong kay Jesus tungkol sa muling pagkabuhay o muling pagsilang. Kaya nga, namatay at muling mabubuhay. Nagkakaroon ng panibagong buhay. Kaya maganda po na mapagnilayan natin ulit kung gaano nga ba talaga tayo nakapasok sa pagdiriwang natin. Pagdating sa liturhiya, gaano ba talaga tayo nakapasok doon sa pagdiriwang? Kadalasan, tayong mga taga-simbahan, mga naglilingkod, abala tayo sa lahat ng activities. Punong-puno tayo ng activities. Dami nating ginagawa, umaga hanggang gabi, naririto tayo. Yung iba naman ay talagang abalang-abala din sa trabaho. Konting oras lang yung maibibigay para sa pagdiriwang. Pero yung tanong lagi ay, nakapasok ba tayo doon? Nakabahagi ba talaga tayo? O nagkaroon lang tayo ng activities o gawain
Kasi yung tanong, may nagbago ba sa atin? May namatay ba sa atin? At sa diwa ng pagkabuhay, mayroon bang nabago sa ating pananaw, yung perspective natin, yung pag-iisip natin, pag-uugali? Mayroon ba tayong sinikap na mabago ngayong Pasko ng pagkabuhay? Kasi kung katulad ng pangunawa ni Nicodemo, itong sinasabi ni Kristo na muling pagsilang na kailangan bang bumalik ulit sa tiyan ng nanay, yun yung pangunawa niya na para isilang ulit. At kung maalala ninyo, nung Pasko ng pagkabuhay, nagkaroon tayo ng pagsasariwa ng ating pangako nung tayo ay bininyagan. Nangako tayong itatakwil ang kasalanan, itatakwil ang mga gawain, itatakwil si Satanas. Nangako rin tayo na sasampalataya tayo sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu. At binuhusan tayo ulit, winisikan tayo ng tubig, bilang palatandaan na bago na ulit tayo. Sinariwa natin, pero bagong buhay na. Pero meron ba talaga tayong iniwan na buhay para sabihin natin, bago na to? O sisimula na tayo? O yun nga lang, no? Wala. So, nasaan ba tayo doon talaga? Para bang, nagpasko ng pagkabuhay, nag-Easter, o ano na? Hihintayin na naman natin yung next year para mag-Easter tayo? So nawa, no? Lagi yung paanyaya ni Jesus ay tanggapin natin para sa ating pananampalataya, tanggapin natin si Kristo. Dahil si Kristo ang nagbibigay ng bagong buhay sa bawat isa sa atin. Amen?